Hi guys! Hi! We are going to... Bukol. Ay, Jin, alam mo papunta ron, di ba? Tama po yung narinig nyo. Pupunta kami sa Poongol Spring. Nandito kami sa Bicol para magbakasyon at ngayong araw ay maliligo kami sa Poongol. Kung mapapansin nyo, kakaiba yung pangalan niya, Poongol. Hindi ko alam kung bakit ganun ang tawag sa kanya. Pero kung babasahin mo siya sa words, Poongol. Pero dahil nasa Bicol tayo at yung mga tao dito may accent, ang tawag nila Poongol. As in po-ngol. Parang may stop sa po, tapos ngol. Poongol. Bali yung Poongol nasa kabilang barangay siya. Nandito kami sa San Vicente at yung Poongol nasa barangay Antipolo. Pwede mong lakarin yun, iba dadaanan mo, hindi itong kalsada. Bali tatawid ka sa bundok. Dati kami ng kapatid ko, tumatawid kami doon dahil sa nature tripping. Pero ngayon dahil kasama ko yung pamilya ko, hindi ko naman pwedeng paglakarin yung mga bata. Kaya may dala kami sasakyan. Ngayon habang pinapanood nyo ako dyan na nagdadrive, tinitignan yung ganda ng kalsada at kalikasan. Kukwento ko muna sa inyo kung paano kami nagkaroon ng Bicol Escapade. Last year pumunta kami dito pero wala kami dalang sasakyan. Ang ginawa namin last year is rent a van. Rent a van yung mga nasa Facebook groups, mga rent a van, yung re-renta ka ng parang door to door siya. Tapos sila naman, mag-iipon sila ng pasahero, magbubuking sila hanggang sa mapuno yung sasakyan nila. So sa van, may mga ibang tao kaming kasabay na hindi namin kilala na uuwi din ng Bicol. Bali ang bayad doon, 1,300 per head. Pero grabe yung experience namin dahil sobrang sikip na. Dahil yung ibang pasahero, may mga dala ring extra baggage. Kami rin, marami rin kaming dalang extra baggage. Kaya talagang siksikan kami sa loob. Duruin mo 12 hours kaming nandun. Tapos halos hindi kami makagalaw kasi siksi kami para kami sardina sa loob. Kaya nag-decide kami, sabi ko next year pag pupunta tayo, sariling sasakyan na lang. Ayoko na ma-experience yun, masyadong mahirap. Kung meron lang naman sasakyan na ganito, why not? Mas maganda, mas enjoy pa yung mga bata. Kahit kakarag-karag tong sasakyan ko, nakarating ng Bicol. Nako, katakot-takot na kantsaw ang inabot nito bago kami umalis. Gusto ko lang din patunayan na kaya nito makarating ng Bicol. Muntik na rin kaming hindi matuloy pero hindi hadlang yung lumang sasakyan para makarating ng Bicol. Ang naging hadlang ay yung pagtaas ng gasolina dahil sa gera ng US tsaka ng Iran. Biruin mo ang kalkulasyon ko ng gasolina ko back and forth nung mura pa lang yung gasolina is nasa 8,000 lang. Pero nung nagtaas ang gasolina, nirecompute ko siya aabot ng 15,000 balikan. Pasig to Bicol, Bicol to Pasig. Gasolina pa lang yun mga lodi ah. Wala pa dun yung mga pangkain namin tsaka yung mga ekstrang lakad namin pag nandito na kami sa Bicol. Pero sabi ko sa mga kasama ko, ituloy na natin. Kasi baka next year, malay mo, wala na, hindi na tayo makapag-Bicol. At least ngayon, matuloy natin to, yung pera naman nagagastusin natin, kikitain pa ulit natin yan. Ang importante sa akin, yung memories na magagawa natin dito. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung pagtaas ng gas. Kung bababa pa yan, malay mo hindi na bumaba, malay mo tumaas pa na tumaas. Nilalong hindi na tayo nakauwi ng Bicol. Itong pag-uwi namin, ang presyo ng gas is 97 yung unleaded. Pero ngayon, sa petsa ngayon, tinignan ko nasa 104 na, lalong tumaas. May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado, lalo na yung pagtaas ng presyo. Pati yung mga desisyon ng gobyerno, wala tayong magagawa dyan. Malay mo, mag-lockdown na naman sa kung anong dahilan, hindi ko alam. Pero naririnig ko parang ganun. At least ito, natuloy kami. So may memories kami na maganda bago man lang mag-lockdown o kung ano mang mangyari sa future. Nasiraan din ako ng sasakyan nung papunta dahil sa sobrang lubak sa may Kalawag tsaka Tagkawayan. Grabe yung lubak doon. Pero ganun talaga eh, charge to experience. First time ko mag-drive ng ganung kahaba, 12 hours. Actually, umabot ng 14 hours kasi marami kami stopover. Kaya nung nakarating ako dito, sobrang fulfilling. Yung parang achievement kasi hindi ko naman akalain na aabot ako dito eh. Yung papunta rito sobrang haba. Yung tipong takbo ka ng takbo, hindi nauubos yung kalsada. Sobrang pagod, sobrang puyat. Nakadalawang energy drink ata ako na inom para hindi ako antukin. Kaya nung makarating kami dito, sobrang sinulit na talaga namin para sulit na sulit talaga yung bakasyon. At eto na nga, nakarating na kami sa Poongol at naghahanap ako ng parking. Buti sinenyasan ako nung isang taga dito na dito daw ako mag-park. May bayad dito, nasa 45 pesos yata. Dito ko na muna tatapusin tong video kasi masyado na mahaba. Sa ibang video na lang yung swimming namin.